wait. Dito rin ba kayo pag may kasamang anak na makulit, mga kalots? Nakita mo nang paano gawin, di ba, Nak? Sige na, try kang kuha ka ng isang malaki. Hindi, yung malaki yun. Yan, kalots, kanina habang nagkikrave tayo, naghahanap tayo ng hilaw na mangga kasi gusto nating kumain ng mangga na verde with bagoong. Yan, naghahanap tayo sa rep. Dito kasi puro hinog na yung mga mangga. Yan, may kasama pang pinya. Kanina naghalo kayo dito, napansin ko yung mustasa. Yung mustasa pala, medyo patilaw na. Sayang naman kung may tatapon lang, di ba? Ito kaya ngayon, naisipan ko na kahit di naman ganun karamihan, gagawa tayo ng burong mustasa. Kasi ito yung masarap na kinakain ng mga Kapampangan. Yan, kaya kaway-kaway sa mga kaluts na kumakain ng burong mustasa. Kaya mag-comment lang yung mga gustong kumain ng burong mustasa o yung nasasarapan sa pagkain nito. Yung iba kasi pagka buro, nilalagyan na nila ng inihiwa ng ganyan, tapos lagyan ng buro na itlog, burong kamatis. Yan, ganun yung ginagawa nila. Kaya ngayon, ito, pipiliin na lang natin yung may dilaw. Dito na lang ako gagawa ng burong mustasa. Kasi di naman tayo makapag-vlog sa labas kasi injured pa si Kaluts. Alam niyo naman nangyaring aksidente sa amin ni Madam Kaluts. Kaya dito muna tayo magbablog kung ano-ano lang, di ba, na ito. Gagawa tayo ng burong mustasa. So dito na lang natin hugasan kasi dito medyo presko. Ito may mga background ko ng mga damit. Okay, di ba sayang to, di ba? Yan pati, ay, ito kasama natin yung anak natin makulit, Ishanaya. Yan, pipili na lang natin yung medyo talagang dilaw na. Oh, wait. Yan, may ganito rin ba kayo pag may kasamang anak na makulit, mga kaluts? So, pipiliin lang natin ito, dilaw na. Hindi na pwede. Yan, nagbasa na si Ishanaya. Huwag na. Sayang, oh. Kaya gagawin na lang natin buro. Kahit konti lang yung magawa natin. Medyo bata pa naman yung mustasa. Kasi kawawa naman, di ba? Yung nagtanim niya ito, pinagpaguran niya to, tapos itatapon mo lang. So hindi. Kailangan natin. Pagkinabangan natin. Imay-imay na natin tigisa para madaling ibalot. You wash? Dito sana yung sugat ko. Medyo talagang makirot pa yung sugat natin, pero wala naman tayong magagawa dahil kailangan natin din kumilos. Kailangan nating isa-isahin para tanggalin yung wood para ma-shoot. Kasi kadalasan nakakapit sa pinaka dulo o sa may niya. Ito yung pinaka amura na dahon. Kaya kailangan malinis din yung pagkahugas. Mamaya pala magbabanlaw tayo ng pinagugasan ng bigas. Yun yung isa sabaw natin. Mas healthy kasi yun. Yan, ngayon start na natin lagyan ng asin para malanta. Hintayin natin mga 1 hour, 2 hours. Ito lang yung materials natin. Konti lang naman yung materials ng pagbuburo ng mustasa. Yan, meron lang tayong leaves, mustasa leaves. Tapos, wag naman to, ang dami nito. Konti lang. Tapos, isang malinis na garapon. Tapos itong pinagugasan ng bigas. Ngayon ilalagay na natin sa isang saltin na medyo malaki-laki. Yan. Para malagyan natin ng asin. Hanggang siya ay malanta, mga kaluts. Yan, sarap nito, no? Tapos may mga ihaw na mga isda. Talagang yari ka agad yung kanin yan.
Yan, mamaya yan, magtutubig-tubig yan kapag natunaw. O nalanta pala yung, yung dahon. Yan, hintayin na muna natin. Ayan, ito na. Medyo lanta na. Saka iba na yung amoy. Pag nalagyan ng asin, saka iba na yung amoy ng mustasa. Yun, itutupi na natin. Tapos kukuha tayo ng maliit na pang tali. Ito. Ano lang. Gagawin lang bilog na ganun. Aray. Ayan. What you doing? Tapos ikot lang. Tapos ikiklip lang. Hop, 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 hop. Tapos yan. Ilalagay na natin direkta dito. May nanggugulo lang sa likod natin. Ganun lang. Oh. Pag ganun lang. Depende sa inyo kung gusto nyo malaki. Pwedeng i-double nyo o triple. Pero ito para isang kagat lang, maliit na lang yung gawin natin. Kasi di naman karamihan yung ginawa natin mga kalits. Puro mustasa. Wow! Sa mga abroad dyan na nakakamiss dito. Yun, oh. Yan. Pag sobrang liit naman, pwede naman na dalawahan. Ganda. Parang naglalaro ka lang, di ba? O, tali-tali. Yung gaya na lang sabi natin kanina, yung iba, gusto nila to, nihiwa nila tapos nilalagyan ng itlog na maalat sa kamatis. Yung iba, directly na kinakain na may isda, inihaw na isda, or anything. Yan. Saglit lang to kasi di naman ganun karami yung natin. Ba? Bata pa naman yung mga Di ba? O kanina kung di ko lang nakita, sayang, mga lalanta na yun. Di na mapapakinabangan. Kaya kailangan wag tayo magsayang ng mga bagay na kailangan pa nating gawin o makain, di ba? Recycle natin. Sayang din naman. Ganyan lang. Pinakamaliit. Yung iba, tubig lang yung ginagamit, yung normal. Nilagay lang ng ng isanaya. Tapos yung ito, yung pinagugasan ng bigas. Si Sophie nagka-camera sa atin pero naisip ko na turuan na rin siya. Nakita mo nang paano gawin, di ba, nak? Sige na, try kang kuha ka ng isang malaki. Hindi, yung malaki, yun. Yan, ito. Tapos mo, i-bend mo. Gawin mong pabilog. Diretso. Tapos, mo lang. Kuha ka ng maliit, itali mo. Ito. Yan. Ipaikot mo. Yan, ayun naman yung makulit na bata. Yan. Hindi ba? Madali lang, di ba? Oh, lagay mo na ngayon dito sa mayan. Oh. Sige. Ito yan, hindi pala napuno, pwede na to. Pwede na rin yan. Lamang tiyan na rin. Ito yung nagawa lang natin. Yung lagyan natin ng kanin, yung pinagbanlawan ng bigas. Ito. Kung saan lang yung level ng merong mustasa, yan lang. Lagyan natin pala ng plastic mamaya. Tatakpan natin ng plastic. Yan, pwede na kayo nito to 4 days. Yan. Buti nakagawa tayo ng burong mustasa. Kaya mga kaluts, please subscribe.
Okay na. No?